Nako, eto, umpisahan ho natin dito, no? Mukhang matutuwa kayo dito sa unang-unang ipapakita ho natin, mga bossing. Ano po, ayan, dalawa. Kilala nyo naman yung dalawa na yan. Jason sa, no, aba, putang na, meron ng ngipin dito, Napamura ko agad, Meron ng ngipin dito, Oh, tagal-tagal na ginawa ng panahon ng Diyos, walang, si Boss Ngalbo to ngayon, at least, tignan mo, hindi, kaya lang, hindi mo man lang, sinabi, boss, doon sa gumawa ng ipin mo na, kumbaga, ipantay doon sa kulay nung nasa ilalim kung ano yung original ng ipin mo, wala, basta puti, okay na yan, tapos iba sa ilalim, itim, tapos si Eric, ano sabi dito sa balita na first time ko nakitaan si Jason sa ng ngipin, O, baka edit lang to. Hindi ko sigurado. Ano? Basta ang alam ko kapag ka ito lumalabas sa Seminay, pag nakaganon, kitang-kita yung butas ng ngipin ho dito, Ang dami ho. Sabi ko nga anli hangin, Jason sa Eric Celis inireklamo ng NBI dahil sa PBBM report. Peking report. Ay, dyan naman magagaling itong mga ito. Ano daw ito, mga kababayan? Cyber libel raps versus Sonsa at si Celis. Alam niyo na po kung ano gagawin niyan. Dalawa na yan. Nung isa na yan, si Celis, sanay naman magtago yan. No? Gagawa-gawa ng mga fake news, gagawa-gawa ng mga katarantaduhan. Tapos ano gagawin nila? Magtatago lang ho, mga kababayan. Inireklamo ng NBI o National Bureau of Investigation ang mamamahayag, na si Jay Sunsa, aka dati dos por dos o dos ngipin sa baba, dos ngipin sa taas, at ang personalidad na si Jeffrey Celis na dating NPA, hindi ko lang alam ngayon kung nandoon pa din siya, sasamahan na ngayon kasi puro mga ginagawa nito, puro mga pang NPA ho, yung mga pagsusunog ng mga gulong sa labas, itinuro niya yata yun doon sa mga KOJC habang inaaresto si Buloyski. Dahil sa umano'y pagpapakalat ng peking medical information tungkol kay President Bongbong Marcos. Sila pala at kanila pala nang galing iyon, mga bossing, alam ko meron pang isang nagpapakalat niyan, di ba? Yung Metapias naman ho yun dito, isa din yun, di ba? Dapat ba kasama yun? Na idokumento ng NBI sa screenshot ng online post at surveillance ng YouTube videos, ang paggamit ng dalawa ng unverified medical report para questionin ang abilidad ng Pangulo na mamuno. Inirekomenda ng NBI, sa Department of Justice, yari na sila dyan. Dapat isama. Tingin ko kasama naman ho yung mga kasama yung si Mosnyak, mga amamayang. Kasi isa din mo yun na nakikita ko na nagmamakalat ng fake news. Nagmamakalat nung utang lang yan. Kada nababanggit na lang natin yan, nadadamay ako. Nadadamay yung kung paano ko basahin at kung paano ko sabihin yung mga Hindi totoo, ganun talaga. Basta pag si Jack, si Boss Jack, kung paano natin basahin yung kanilang mga isinusulat o ipinopost, ganun din ho. Sabi dito, dapat nagtanim muna sila ng bala sa NAIA para siraan si PBBM. Dapat kasuhan ng St. Luke's itong mga ito. Tingin ko ganun din ho ang mangyayari at hindi ho papalagpasin yan. Kasi masisira ho ang St. Luke's, mga kababayan Pag pinalagpas po ng St. Luke's yan, meron pa pong mga gagaya at meron pa pong mga gagawa nung kagaya nung ginawa ho nila, mga bossing. Sige, gagawa ako ng peking report para sirain ko itong tao na ito. Ganun ang mangyayari ho dyan, mga kababayan. At tingin ko, hindi din po palalagpasin ng St. Luke's yan. Dapat patawan na malaking danyos yung mga gumagawa ng mga kabalbalan na ganito. Kasi lalo na yung mga medical reports confidential po yan. Hindi basta-basta pwedeng ipakita at hindi pwedeng basta-basta ilabas po yan. So ngayon, sangit-ngit, galit
at visit nila dahil hanggang ngayon po, ang presidente natin ay walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos pa din ho, mga kababayan, ayun, gumagawa na ng mga ka-fake newsan at gumagawa na ng mga katarantaduhan kagaya ho nito. Di ba, Alaga at Arda yan at Daisy Almenario? Wag ho kayong tutulad dito. Bakit po? Nung isang beses ang ginawa naman nila ng ka-fake newsan. Although hindi naman ho sila nun, yung naman, yung isang vlogger na DDS na ang pangalan, ano ba yun? June Abines. Ayun, nakasuhan. Ngal-ngal, iyak. Tapos alam niyo po kung ano ang sasabihin nila. Alam niyo po kung ano ang idadahilan nila. Sinisikil lang po ang kanilang karapatan. Wala, ganun na naman. No? Pero ang katotohanan po, puro katarantaduhan ang mga pinaggagawa at puro katarantaduhan ang pinapakalat sa social media. Nililito kayo. Para ano daw? Para mapababa si Pangulong Bongbong Marcos. Papakita sa inyo yung mga peking medical certificate para sa ganon, sabihin nyo din na, naku, hindi ka karapat dapat dyan, Bongbong Marcos. Kasi kasi tawag doon? Kasi hindi maayos ang iyong kalagayan. Mga style lang ho yan, mga kababayan. Paano ba naman? Simula pa nung 2022, pagkapanalo pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos, nagpakalat na ng mga fake news itong mga ito. Si Roque na nagtatago ngayon. Pinapakalat? Si Maharlika din. Ano pinakalat? Yung mga pulburon video daw ho. Di ba? Hanggang ngayon po hindi nila mapabagsak. Hanggang ngayon po ayan, nananatili pa din po na ang Pangulo natin ay si Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Hindi ho magwawagi ang mga ganitong tao. At mahirap po, lagi ko sinasabi, mahirap po ang ganyang laban dahil wala namang mga suportang mga dokumentong maipapakita yung mga yan Kundi po, puro mga ka-fake newsan lang nila at puro po mga gawa-gawa lang nila, mga bossing. Di ba, Ma'am Liza Ruiz at Danilo Espeo? Sabi ni Daisy Almenario, katulad nila, yung santo nila, mga baliw at sinungaling. Kala ko katulad nila, kala ko sasabihin mo, katulad nila na makukulong din Katulad nila, yung santo nila, sila din, makukulong din. Mauubos talaga sila dyan, mga bossing. Bakit to? Puro ka-fake newsan lang naman ang pinapakalat at walang katotohanan yung mga pinapakalat nila. Di ba? Kung gusto talaga nila na mapabagsak si Pangulong Bongbong Marcos, hanapin nila talaga, yung mga dahilan kung paano mapapababa at mapapabagsak. Hindi yung gagawa sila at mag-iimbento lang sila. Walang magyayari. Kulong ang aabutin yung lahat dyan, mga bossing. Tapos, ipapamukha sa inyo, mamamayang Pilipino, na sinisikil po ang kanilang karapatan. Huwag ho tayong maniniwala doon, mga boss. Okay?